Magandang araw po. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan na natin ang huli sa 7 iglesia sa Pahayag Kabanata 2 at 3 at ito ay ang iglesia ng Laodicea. Naniniwala po ako sa katotohanang ang number 7 ay number na pinili ng Diyos sa kanyang sarili. Ito ay nagpapakilala ng kakumpletuhan, completeness, perfect. At nasasabi ko ang bagay na yan sapagkat ito ay nagbibigay ng katotohanan na sa mga makikinig sa mga mensahe sa pamamagitan ng mga iglesyang ito ay sapat na. Hindi na nagdagdag ang Panginoon ng isa o dalawa o kung ilan pang iglesia sapagkat sa mga naniniwala ay sapat na ang 7 iglesyang ito. Subalit kahit ubusin mo ang lahat ng mga kwento ng mga iglesia na nakasulat sa banal na kasulatan, ay malamang hindi na talaga makikinig ang isang tao. Yan ay kapag hindi niya pinakinggan ang mga mensahe na sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng iglesyang ito. Muli ay nais kong sabihin sa inyo na magbigay tayo ng maingat na pakikinig sa ating babasahing mensahe sa iglesyang ito at tignan natin kung ano ang ating maitatawag sa kanila. Basahin po natin ang mensahe ng Panginoon sa iglesyang ito. Ito ay matatagpuan sa Kabanata 3, talatang 14 hanggang sa huling talata. Sinabi po rito, "To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were either of the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need anything. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire so that you can become rich, and white clothes to wear so that you can cover your shameful nakedness, and salve to put your eyes so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat with the Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches." Minsan pa ay sasabihin ko sa inyo na ito ang huli sa 7 iglesia at naniniwala ako na inaasahan ng Panginoon na lahat ng may mga pandinig ay makikinig sa mensahe na ipinagkaloob sa kanila at sila man din ay mag-i-evaluate sa kanilang mga sarili at inaasahang magsipag-ayos nang sa gayon ay makasama sila ng Panginoon. Ipinapakita sa ating mga napag-aralan na mahal talaga ng Panginoon ang kanyang iglesia, pero hindi niya palalagpasin ang anumang pagpapatuloy sa hindi tama o kaya ay labag sa kanyang kagustuhan. So itanong ko po sa inyo, ano po ang nakita nyo na maaari nating itawag sa iglesyang ito base sa sinabi ng Panginoon sa kanila? Napansin ko lang na kung paano walang sinabi na negatibo ang Panginoon sa iglesia ng Philadelphia, dito naman sa iglesia ng Laodicea ay wala siyang mabuting binanggit na ginagawa, at tignan natin kung bakit ganito ang nangyayari sa iglesyang ito. Samahan ko na rin ng babala sa bawat isa na ito ay mga iglesia ng Panginoon at hindi po niya pinapalagpas ang mga bagay na hindi tama sa kanila. Sabi ko nga sa mga nakaraan, kung nais nating sukatin ang ating mga iglesia, ay gamitin natin ang mga iglesyang ito at huwag nating ipalagay na tayo ay nakakahigit sa kanila. Kung paano sila pinapakitunguhan ng Panginoon, ganun din tayo bilang kanyang mananampalataya. Nakikita ko lang ang katotohanan
na ang dami ay kinukuha nila ang mga pabor na ang mga iglesia o mananampalataya ng Panginoon ay tila hindi nagagawin ang kanyang ginawa sa mga iglesyang ito. Isa lang ang masasabi ko, hindi ang 7 ito ang hindi iglesia ng Panginoon. Malamang ay yung iglesia na pinangungunahan mo o ng mga tao na inaakala nila na mas pabor ang Panginoon sa kanila, na kahit ano ang gagawin nila, kahit anong kalalagayan nila, ay hindi sila ikukorek ng Panginoon. Hindi po yan kaisipan ng ating Panginoon Jesucristo. Muli ay babaybayin natin ang sinulat ng Panginoon sa kanila at gagamitin natin ang ating outline, mga A. Susundan natin ang mga ito nang sa gayon ay maungkat natin ang bawat katotohanan na sinabi ng Panginoon sa iglesyang ito. Punta tayo sa ating unang talata sa verse 14 at dito ay makakakita tayo ng dalawang A, ang address at attribute. Sinabi ng Panginoon sa kanila, "To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation." Sa ating unang A, ang address, ay makikita natin na ito ay para sa Laodicea. Ang pangalan ng lugar na ito ay 6 na beses lamang binanggit sa kabuuan ng Biblia. 2 rito sa Aklat ng Pahayag at 4 na beses sa Aklat ng Kolosas. At diyan ay makikita natin na si Pablo ang kinasangkapan ng Diyos para maitatag ang iglesyang ito. Katulad ng paniniwala natin sa mga naunang iglesia, ang 6 na iglesia, sila man ay kabahagi sa itinatag ni Apostol Pablo sa kanyang missions journey. Ano ang ibig sabihin nito? Tuklasin po natin. Una kong basahin sa atin ang Colosas 1:28-29 at pagkatapos ay ituloy natin sa 2:1 sa aklat din ng Colosas. He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. To this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. I want you to know how hard I am contending for you and for all those at Laodicea and for all who have not met me personally. Diyan ay makikita natin ang katotohanan na si Apostol Pablo ang ginamit ng Diyos para maitatag ang iglesia ng Laodicea. Marahil ang siyudad na ito ay katabi mismo ng Colosas, kung kaya minsan ay pagkasumusulat si Apostol Pablo ay iisang sulat na lamang ang kanyang ginagamit. At makikita natin diyan ang katotohanan na malamang kung ano ang ginawa ni Apostol Pablo sa iglesia ng Colosas, siya rin ang kanyang ginawa sa iglesia ng Laodicea. Malala ko yung mga sinasabi ni Apostol Pablo tungkol sa form of teaching sa Romans 6:17 at pattern of teaching sa 2 Timothy 1:13. Nangangahulugan po yan na si Pablo ay pare-pareho ang kanyang ibinibigay na katuruan sa mga iglesyang ito, ang kanyang pamamaraan. Bagamat marahil ay may mga pagkakaiba sa kalalagayan, subalit hindi po nababago ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa kanila. Sinasabi ko po yan sapagkat aninag na kaagad natin doon sa ating mga binasa na may problema ang iglesia ng Laodicea, at yan ay walang iba kundi ang kanilang pagiging lukewarm. Kung gayon, dahil si Apostol Pablo ang nag-disciple sa kanila o nagturo sa kanila, na nangangahulugan na makikita natin sa kanyang sinasabi na ginagawa niya ang lahat ng kanyang magagawa upang ang mga iglesyang ito ay talagang maging ganap. Iyan ang katumbas ng salitang mature na ginamit niya rito, so that we may present everyone fully mature in Christ. Talagang nag-e-effort si Apostol Pablo sa mga iglesia na kanyang itinatatag. Ayaw na ayaw niya na sila'y dayain, ayaw na ayaw niyang gumamit ng ibang bagay kundi ang salita ng Diyos, sapagkat alam niya na maging sa kanilang kapanahunan ay mapanganib na. Nawa po ay maaaninag ninyo sa aking mga sinasabi
na ito ay pagbibigay babala sa napakaraming mga ngaral sa ating kapanahunan. Ang dami na magkakasalungat at nangangahulugan yan na hindi lahat sila pare-parehong tama dahil sa kanilang pagkasalu-salungat. Masasabi pa natin na maaaring silang lahat ay mali, pero hindi lahat sila pwedeng maging tama. Nakukuha po ba ninyo ang ibig kong sabihin? At maalala ko yung sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 4:11 hanggang 13 na ginagawa niya ang kanyang the best para maging lingkod ng mga tao at gayon din na mag-mature sila at lalo't higit na sila'y mahubog sa wangis ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya nag-maintain ng church para meron siyang panggagalingan ng kita, para siya ay yumaman, para siya ay magkapera, para siya matugunan ang kanyang pangangailangan. Hindi ganoon si Apostol Pablo. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang magagawa para mapatatag ang bawat iglesia at kalaunan ay pwede silang iwanan na wala siyang pananagutan sa Diyos. Alam niyo, sa ating kapanahunan, malaki ang pinagbago ng mga mangangaral sapagkat kalimitan ay ginagawa nila na pangkabuhayan ang kanilang mga iglesia. Maalala ko, meron akong kanina lang ay nakausap na isang pastor at naalala niya yung dati naming isang kasama at sinabi niya kaagad sa akin, mayaman na si ganito, na tila sa kanyang pananalita ay may pagkainggit. Mga kapatid, nanlulumo ako sa mga ganito na sa halip na turuan ang kanilang mga tinuturuan o kaya yung mga simbahan na mapatatag at maturuan ng tama, mahubog sa wangis ng Panginoon Jesucristo, nakikita natin ang katotohanan na marami talaga ay ginawang pangkabuhayan ang kanilang pagtuturo o pagpapastor. At alam nyo, nakita natin sa mga nakaraan na kalimitan ang problema talaga ng mga iglesia, ang ibig ko sabihin ay doon sa mga naunang anim ay nandoon sa mga leader. Nangyayari ang bagay na yan kapag may iba ng hangarin ang mga tagapanguna sa mga iglesia. At ako'y naniniwala na maging sa ating kapanahunan ay ganyan pa rin ang problema ng mga iglesia. May sinabi pa si Apostol Pablo tungkol sa Laodicea sa Colosas 4:13 hanggang 16. I vouch for him that he is working hard for you and for all those who are at Laodicea and Hierapolis. Our dear friend Luke, the doctor, and Demas send greetings. Give my greetings to the brothers and sisters at Laodicea and to Nympha and the church in her house. After this letter has been read to you, see to it that it will also be read in the church of Laodiceans, and that you in turn read the letter from Laodicea. Diyan ay paulit-ulit na nabanggit ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas ang Laodicea. Pinapatutuhanan yung sinabi ko kanina na malamang ito ay katabing siyudad ng iglesia ng Colosas. Pero ang nais kong makita nyo rito ay ang mga kasama ni Apostol Pablo. Ang una niyang tinutukoy sa talatang 13 ay si Epapras. At nababanggit niya si Lucas, isang doktor, si Demas, at nangangahulugan nito na talagang inalagaan ni Pablo ang mga iglesia na kanilang pinangunahan. So ano po ang pinupunto ko diyan? Na hindi natin masisisi si Apostol Pablo sa mga nangyari kalaunan sa iglesyang ito katulad ng nakita natin sa kanilang panlalamig. At diyan ay dapat makita ng bawat nangangalaga sa mga tinatawag nilang mga iglesia na malaki ang pananagutan ng mga tagapagturo. Nabanggit yan sa Santiago 3:1 at kapag kayan ay nahaluan ng maling motibo ng pampersonal na hangarin, sinisigurado ko na mawawala sa tamang landas ang iglesia. At pakinggan po ninyo ito. Nangyayari yan dahil sa inaakala ng maraming tagapagturo na ang mga pagpapala ng Diyos sa kanila ay nandirito na mga material na bagay katulad ng tinalakay ko sa nakaraan na ito yung mga pangako ng Diyos sa Israel. Ang kayamanan, katanyagan,
protection laban sa kaaway, at malawak na lupain. Totoo naman po, pangako yan ng Diyos, pero sa Israel po yan. At ulitin ko sa ngayon na ang pangako ng Diyos sa New Covenant sa mga mananampalataya ay wala sa mundong ito sapagkat sila ay mga bagay na pangwalang hanggan. Alalahanin niyo ang sinabi ng aklat ng Ikalawang Korinto na ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. So nais kong banggitin sa mga tagapag-alaga ng iglesia ang sinabi ng Panginoon, "What shall it profit a man if he gains the whole world yet forfeit his soul?" Nangangahulugan po yan na maaaring kalaban ng paghahangad ng anumang bagay sa mundong ito ang magdadala sa ating kaluluwa sa walang hanggan. Nabibigyan ba tayo ng babala sa katotohanan yan? Ipinupunto ko po yan para kung tayo ay nangangalaga ng mga tupa, ay ayusin po natin. Kung hindi tayo kayang tugunan ng ating pinangangasiwaang iglesia, ang ating mga pangangailangan, abay, gumawa tayo ng paraan, magtrabaho tayo o kaya ay maghanap tayo ng mapagkakakitaan. Hindi yung parang gawin nating gatasan ng mga tao, pero ang mahirap diyan ay ang paggamit ng mga talata para lamang mapalaki natin ang kita ng iglesia o kaya ay pagkokompromiso sa ating mga pagtuturo. Punta tayo sa pangalawang A at ito yung tinatawag na attribute. May 3 titulo ang Panginoon na binanggit sa kanila. Sinabi niya, "These are the words of the Amen." Isa po yan. "The faithful and true witness." Pangalawa po yan. At ang pangatlo, "The ruler of God's creation." Ano ang ibig sabihin ng mga titulo na ito ng Panginoon para sa iglesyang ito? Ito ba ay para sa kanilang pakinabang o ito ay banta sa kanila? Nabanggit ko sa nakaraan na sa mga lumalakad sa kalooban ng Diyos, ang bawat titulo ng Panginoon ay pakinabang sa kanila. Subalit doon sa naliligaw ng landas, ang mga pangalan ng Panginoon ay maaaring maging banta sa kanila. So sinabi niya, He is the Amen. Ang ganda po ng sinabi ng Ikalawang Korinto 2:1-20 na lahat ng ipinangako sa Panginoon ay yes and amen. Isa sa mga titulo ng Panginoon ang Amen. Kaya pag sinasabi natin yan, ingatan natin ang pag-aamen sa mga bagay na hindi totoo sa Biblia. Hindi yung amen tayo ng amen, basta inaakala natin na pakinabang sa atin. Alam naman natin na maraming ganyan. May mga ganyan na grupo na kahit anong sabihin ng kanilang leader, basta nakikita nila na pakinabang para sa kanila, amen kagad sila, masaya sila na sumisigaw ng bagay na yan. Hindi nila alam na ang isinisigaw nila ay isa sa mga titulo ng Panginoon at nakakatakot yan sapagkat hindi lamang ang ibig sabihin niyan ay siya nawa o maganap nawa, so shall it be, kundi tapos na at mangyari nawa. Yan ang isa sa mga dapat isipin ng mga gumagamit sa pangalan ng Panginoong Hesus na Amen. Ang pangalawa sa titulo ng Panginoon is that He is the faithful and true. Matatandaan niyo ba na sa Philadelphia ay ginamit niya yung true. True lamang ang ginamit niya. Dito ay faithful and true witness. Holy and true pala ang ginamit niya sa Philadelphia. Pero yun ay positibo sapagkat alam naman natin ang iglesia ay matinong iglesia. Dito kaya, pagka ginamit ito ng Panginoon, faithful and true witness, anong ibig sabihin niyan? Maraming gumagamit ng faithfulness ni God na hindi nila alam. Ang akala nila sa faithfulness ng Diyos ay basta pakinabang nila ay sinasabi nila na katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos ay nangangahulugan yan na kung anuman ang sinabi ng Panginoon, ipinasulat niya o ipinasabi niya sa mga propeta, gagawin niya yan. At alam natin na hindi lang puro pangako ang Diyos. Meron din siyang mga sinasabi na consequences ng paglabag sa kanyang mga utos. Tingnan po ninyo ang katotohanan yan.
Yun ang faithfulness ni God. Tapat siya sa kanyang mga sinabi, negatibo o positibo, pakinabang o parusa. Gagawin niya yon sapagkat siya ay faithful and true. At malamang ay sinasabi niya ito in contrast sa kalalagayan ng iglesyang ito. Anong ibig ko sabihin? Yun nga na ito ay magiging banta sa kanilang kalalagayan na anumang sinabi niya tungkol sa kapabayaan sa relasyon sa kanya ay gagawin niya. Ano ang isang bagay na masasabi natin diyan sa ating kapanahunan? Sinabi ng Panginoon, "Draw near to me and I will draw nigh to you." Pero kung tayo ay lumalayo na sa Panginoon, abay lalayo rin siya. Diyan natin makikita ang katotohanan na tumutugon lamang ang Diyos base sa ating tugon sa kanyang mga salita. Ang pangatlo na titulo ng Panginoon dito is that He is the ruler of God's creation. Sa ibang salin ay the beginning of God's creation. He is the supreme owner. At magagawa niya kung ano ang ibig niya. At makatarungan ng Diyos, tandaan natin yan. Lahat ng attribute ng Diyos ay walang magkakakontra. Kaya makikita natin merong positibo, merong negatibo, sapagkat ganun din naman ang kanyang sinasabi, pero hindi gumagawa ng liko ang Diyos. Sinabi rin niya na may kaparusahan ang paglayo at paglabag sa kanya. Maraming talata sa Biblia na makikita natin na ang Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos, bilang salita ng Diyos, ay kasama sa paglalang sa lahat ng bagay. Maging ang banal na Espiritu kung hindi niyo nalalaman. Halimbawa dyan ay sa John 1:3 na walang nalalang kundi sa pamamagitan ng Panginoon na salita ng Diyos. Sa Colosas 1:16, walang nalalang kundi sa Kanya at sa pamamagitan niya. Kung gayon, tama lang ang sinabi ng Panginoon dito that He is the ruler of God's creation. Tandaan rin natin ang isang katotohanan. When He said ruler, ay nagbibigay siya ng pamantayan, ng batas, ng kautusan para sana ay gawing guide ng mga mananampalataya. Pag sila'y nawala doon, siyempre hindi matutuwa ang Panginoon at malamang ganyan ang kalalagayan ng iglesia ng Laodicea. Alam nyo, marami pong nagku-question sa mga hatol ng Diyos. Halimbawa, ang pagpapatay niya sa maraming tao sa lumang tipan o siya mismo bilang angel of the Lord sa Old Testament ang pumapatay. At maalala ko yung sinabi sa aklat ng Pahayag 11:18 na sisirain ng Diyos ang mundong ito. Bakit? Maku-question ba natin siya? Siya ang may-ari, siya ang lumalang, walang nandirito kundi sa pamamagitan niya. Kaya nga, makikita natin, karapatan niya yan, kapangyarihan niya yan, autoridad niya yan, wala dapat question kapag siya ay sumira. At alam natin na sisirain nga ng Panginoon ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy. 2 Peter chapter 3 verse 8 to 10. At yan ay dapat paniwalaan natin. Ang punto ko dyan is that He is the ruler of God's creation and He has the authority and power to do whatever He wants. Huwag nating questionin ang Diyos. Punta tayo sa pangatlong A at ito ay matatagpuan sa verses 15, 16, and 17. Bago ko basahin sa inyo, ay nais ko munang ipaalala sa inyo na kalimitan ay sinasabi muna ng Panginoon ang mabubuting gawa ng mga iglesia bago niya ibigay yung tinatawag kong accusation. Pero nakita ba ninyo na walang mabuting sinabi ang Panginoon sa iglesyang ito kung paano wala siyang masamang sinabi sa iglesia ng Philadelphia at Smyrna? Dito naman ay wala siyang mabuting sinabi o nabanggit na mabuting ginagawa ang iglesyang ito. Bakit kaya? Ano ang dahilan? Bakit wala silang mabuting gawa? Meron akong idea na malamang ay sasabihin ko mamaya. Basahin natin ang 15 hanggang
17. Sinabi ng Panginoon sa kanila, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were either one of the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need anything. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Isa-isahin po natin. Verse 15. Sabi ng Panginoon, I know your deeds, that you are neither hot nor cold. I wish that you were either one of the other. Ako'y naniniwala na ang pagiging lukewarm ay condition. Pero siyempre, naapektuhan ang kanilang mga gawa. Yan ang nakikita kong sinasabi ng Panginoon dito. I know the condition of your heart. At isa pang punto, na there is no such suspicion for the Lord. Na nangangahulugan, we can never deny our acts and conditions. Kung merong CCTV sa ating mundo, ang Panginoon, pati laman ng puso, pati kondisyon ng pananampalataya, alam ng Panginoon. At ang lahat ng gawa at mga sinasabi ay recorded sila sa aklat ng Panginoon. So we can never deny anything that bad things God observe about us. Maaari nating dayain ang mga tao pero hindi natin madadaya ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanila, how I wish you were either one of the other. Merong wish ang Panginoon na hindi niya kayang gawin. Wish niya lang, gusto ko maging ganito ka. Nangangahulugan niyan na yung kanyang sovereignty ay hindi nangangahulugan na kokontrolin niya ang lahat ng bagay. Inaasam ng Panginoon at umaasa siya na ang iglesyang ito ay sana ganito, pero hindi niya gagawin yon para sa kanila. Sila ang gagawa alang-alang sa ikaluluwalhati ng Panginoon. So diyan ay napag-uusapan natin ang sovereignty at huwag kayong maniniwala na lahat ay predestined na ni God. Ang predestined ay 2 beses lang binanggit at ang tanging predestination na binabanggit niya na ang mga mananampalataya ay nais niya na maging katulad ng Panginoong Jesucristo. So alam ng Panginoon ang condition ng ating mga pamumuhay and how He wish na mangyari sa atin ang the best na nais niya. Hanggang doon lang si Lord. He wish na katulad ng sinabi niya sa iglesyang ito, na sana nga ay hindi na sila maligamgam. Malamig na lang sana sila o mainit, hindi natin alam. Sapagkat may mga ilan na nagsasabi na dahil daw ito sa lugar na yon ay merong mga tubig na galing sa bukal, na yung mga maligamgam ay hindi gaanong pinakikinabangan. Hindi ko alam ang katotohanan sa bagay na yan. Punta tayo sa talatang 16. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Tingnan niyo ito mga kapatid. Ang pagiging maligamgam ay hindi maliit na bagay sa Panginoon. Mainit ka ba? Kung hindi ka mainit, base sa ating unawa, sa kalalagayan dapat ng mga mananampalataya, malamang malamig ka. Bawal din yan sa Panginoon. Maraming manlalamig sa mga huling araw. At ayaw niya ng maligamgam. Maligamgam ka ba? So kung hindi ka malamig, hindi ka mainit, sigurado ko, maligamgam kang Kristiyano. Kalimitan ay nagtatanong ako sa mga Kristiyano, sino ito ang mainit sa Panginoon? At nagsisigawan sila, Amen, Amen, Amen. Pero ako'y naniniwala na kalimitan, yan ay pretension lamang. Sapagkat sa Biblia ay meron pong sukatan ng pagiging maalab sa Panginoon. At yan ay kung gusto niyong malaman, punta kayo sa Book of Acts, na kung saan na nung dumating sa kanila ang banal na espiritu ay talagang maalab sila at hindi sila papigil kahit sa banta ng kamatayan sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kung may panahon tayo mamaya ay babanggitin ko pa ang mga bagay tungkol sa pagiging malamig. Pero tandaan natin, hindi maliit na bagay ang pagiging maligamgam sa Panginoon
dahil isusuka ka niya. At hindi po aso ang Panginoon na katulad ng sinabi na aklat ng 2 Pedro 2 na ang aso ay binabalikan niya ang kanyang isinusuka. Sa Hebrews chapter 6 ay mababasa natin diyan na doon sa mga lumalayo sa Panginoon ay sinabi niya na wala ng haing maihahandog pa. Alam niyo, tayo lang ang gumagawa ng ating standard at ang salita ng Diyos ay iniiwanan natin alang-alang sa ating sarili. Yan po ay self-deception. Dadayain mo lang ang sarili mo sa ganyang pamamaraan. Mamaya makikita nyo ano ang nais ng Panginoon na gawin ng iglesia ito. Doon na lang tayo magresolba. Kung ano ang hinihingi ng Panginoon na gawin ng iglesia ito, doon din tayo para tayo ay mapabuti. Sinabi niya sa verse 17, "You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need anything." Naku po, eto na mga kapatid. Sinasabi pala ng mga tao sa iglesyang ito, mayaman tayo. Nakamtan na natin ang kayamanan at hindi na natin kailangan ang ano paman. Ano ang ibig sabihin nito? Ito yung iglesia na katulad ng sinasabi ko na umaasa sa mga bagay sa mundong ito bilang mga pagpapala ng Diyos. At ano ang nangyari sa kanila? Naniniwala ako na dahil sa kakontentuhan sa material na bagay ng mga mananampalatayang ito, naging maligamgam sila. Maniwala ba kayo sa katotohanan yan? Tingnan niyo yung mga ipinanganak sa ating kapanahunan na kung saan ay nandiyan ang teknolohiya, medyo pinagpala tayo sa maraming bagay na material. Tingnan niyo yung mga kabataan o mga bata na nabuhay sa kapanahunan yan, talagang hindi nila kailangan ng Diyos. At ganyan ang tao, kapag kasapat ang kanyang pangangailangan sa mundong ito, karamihan diyan ay hindi na talaga tumatawag sa Diyos, hindi nangangailangan ng Diyos na nagdudulot ng pagiging maligamgam sa pananampalataya. Tandaan nyo ang isang katotohanan. Hindi sukatan ang material na ari-arian sa espiritualidad. Ang sinasabi ng Biblia sa atin ay maging maingat tayo sa mga kayamanan sa mundong ito, sapagkat maaari silang kapalit ng Panginoon sa ating puso. At nais kong basahin sa atin ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 6. Basahin ko na lamang po mula 7. "For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap, into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction." Tingnan niyo po ang sinasabi ni Apostol Pablo na yung mga naghahangad ng mga kayamanan sa mundong ito ay talagang nabibitag sila sa ikasisira ng kanilang buhay. Siyempre, ng kanilang pananampalataya. Sabi ng verse 10, "For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves into many grief." Tingnan niyo po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa sinasabi ng maraming mga ngaral sa ating kapanahunan na ipinang-iengganyo ang mga kayamanan ng mundong ito. Ngayon lang po, ngayon lamang, andon sa basketball court sa malapit sa amin, ang daming mga pastor, mga manggagawa dahil meron sa kanilang nag-alok ng pera at matagal na po yan. Yan ay pinang-iengganyo. Kasama na ang maraming hindi Kristiyano, kasama na ang mga pastor, mga bishop kuno. Now, hindi ko sinasabing masama ang tumanggap. Ang masama dyan ay yung ifo-focus mo ang mga tao sa material na pagpapala o kaya financial na pagpapala sa mundong ito. Katulad ng iglesia ng Laodicea, sila'y nanlalamig dahil inakala nila na yan ang mga pagpapala ng mga pinili ng Diyos.
At dito ay makikita naman natin kung paano niya sisirain ang buhay ng mga mananampalataya. Kaya maalala ko yung mga nangangaral, gusto niyo yumaman, sigawan ng mga tao niyan, palakpakan sila, amen, amen, gusto nilang yumaman. Samantala, sabi ni Pablo, sino mang gustong yumaman ay nanganganib sa mga ganitong kalalagayan. Mga kapatid, sino paniniwalaan natin? Yung mga mangaral sa ating kapanahunan o si Apostol Pablo? Nakakatakot na yung pang mga mangangaral sa ating kapanahunan na ganyan ang inaalok ang mga anointed. Tila sa mundong ito, pag wala kang kayamanan, hindi ka anointed. Tingnan ninyo kung ano ang dulot nito sa iglesia ng Panginoon. Iglesia ng Panginoon. Isa pa sa napansin ko rito ay yung sinabi ng Panginoon sa kanila, I have acquired wealth and we do not need anything. Makikita nyo yung boasting, pagmamataas. Hindi ba nakakatakot yan sa harapan ng Diyos na kapag ka may asahan ka, hindi ka na talaga aasa sa Panginoon. At ano sabi ng Panginoon? But you do not realize that you are wretched, pitiful, blind, and naked. Yung sinabi ng Panginoon, you do not realize sapagkat nandun na ang self-deception. Mahirap makarealize ng tama when there is a self-deception, nadaya ka na eh. Pero ang tunay na kalalagayan nila, sabi ng Panginoon, ito yung kalalagayan nyo. You are wretched, pitiful, kahabag-habag kayo, poor, blind, and naked. Wretched, wretched because of sin. Sirang-sira na kayo. Kahabag-habag kayo. Dukha kayo. Malala nyo sa Esmirna, yet you are rich, sabi ng Panginoon sa kanila, sa kabila naman ng kanilang karukhaan. And sabi pa niya, you are blind, you are naked. Sinong gusto ng kayamanan? Sinong gusto maging mayaman? Minsan ay sinasabi ko yan at pagkatapos ay sinusundan ko ng tungkol kay Lazarus at yung mayaman. Sinasabi ko sana, sinong gustong yumaman? Sinong gusto sa impyerno? Bakit? Sapagkat yung mayaman napunta sa impyerno, yung mahirap nandoon sa kandungan ni Abraham, nangangahulugan ng buhay na walang hanggan at ang nagagawa ng kayamanan. Punta tayo sa verse 18, ang ating ikaapat na A, advice ng Panginoon sa kanila. So ito na po, anong sasabihin ng Panginoon sa kanila? Okay na kayo? Hindi. Sinabi ng Panginoon, I counsel you, I advise you to buy from me gold refined in the fire so that you can become rich, and white clothes to wear so that you can cover your shameful nakedness, and salt to put your eyes so you can see. Una, sabi ng Panginoon, I counsel you to buy from me gold refined in the fire so you can become rich. Sa aklat ng Isayas, wala kang mabibili sa Diyos na gagamitin mo ang anumang pera. Pero ang nakikita ko rito, kaya ba ninyong ipagpalit ang inyong mga kayamanan sa mundong ito ng kayamanang mula sa akin, kayamanang totoo? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Malala niyo yung mayaman sa chapter 19 ng Matthew na lumapit sa Panginoon, hinamon ng Panginoon sapagkat doon na nakalagay ang kanyang pag-asa sa kanyang kayamanan. Ganon din ang iglesyang ito. Yan ang nagagawa ng kayamanan sa mundong ito. Hindi ka talaga aasa sa Diyos kapag ka merong kanyan at yan ang dahilan o kaya ay ang problema na ang dami ay yan ang pinang-iengganyo nila mga kayamanan sa mundong ito. Nawa po ay gumising tayo sa katotohanan ito. Very dangerous sapagkat si Satanas, inalok niya ang kayamanan ng buong mundo sa Panginoon, tinanggihan ng Panginoon. Ang dami sanang nagawa ng Panginoon sa ministry, ano? Sinabi ko yan, sapagkat yan ang rason ng marami, hindi tayo makakagawa pag wala tayong pera. Eh, pera pala inaasahan nyo, hindi pala yung biyaya ng Panginoon. Sige, diyan kayo sa pera nyo. Hindi ko sinasabing wala akong pangangailangan, pero alam ko na kapag kakailangan ko yan, yan ay pagkakaloob ng Panginoon, pangako niya yan, and nothing is too difficult, nothing is too hard for the Lord to provide for my needs. Yan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi yan ang hanapin mo. At sinabi pa ng Panginoon, and white clothes to wear so that you can cover your sinful nakedness.
I think sa chapter 20 ng Isaiah ay pinalakad ng Panginoon si Propeta Isaias na hubad. Bakit? Sapagkat doon ay sinasabi niya sa mga tao, ganito tayo kahubad sa Panginoon dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway. At yan ang nakikita kong interpretation dito na nagiging marumi tayo dahil sa mga kasalanan, mga pagsuway, at mga malamig na relasyon sa Diyos. Doon naman sa pahayag 19:7 ay sinasabi ng Panginoon na yung puting damit na kasuotan ng babaeng ikakasal ay mula sa Panginoon pero yan ay dahil sa kanilang mga tamang gawa, good works, in accordance to the will of God na mga ginagawa nila at doon ay tila ipinapakita niya ng mga kasuotang puti sa mata ng Diyos. Pangatlo na sinabi niya, and to put on your eyes so that you can see. Mahirap kaya ang akala natin tayo nakakakita pero hindi pala. Malala niyo sa chapter 9 ng John na kung saan ay may bulag at saka tinutulig sana ng mga pariseo dahil ipinapahayag niya na pinagaling siya ng Panginoon. At nung magkita ang mga pariseo ito at ng Panginoon ay sinabi ng Panginoon, kung kayo sana ay bulag, wala sana kayong kasalanan. Pero dahil inaangkin nyo na kayo nakakakita, mananatili sa inyo ang inyong mga kasalanan. Ano ang punto ko diyan? Bulag ka when you cannot find the truth. Mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, hindi nakakaunti ang binigay na katotohanan ng Panginoon sa akin. Pero napapansin ko, maraming Kristiyano tatanggihan ito dahil ang gusto nila ay yung pakinabang nila sa ngayon. Isa po yan sa nagdadala ng pagiging bulag kapag ka ang tinitignan mo ay mga bagay lamang sa mundong ito. Punta tayo sa ikalimang A, ay yung authority. Sa verse 19, sinabi ng Panginoon, those whom I love, I rebuke and discipline. Ayan, dahil ito ay iglesia ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Those whom I love. Mahal ng Panginoon ang iglesia ito eh. Pero hindi niya sinabing, okay na kayo, i-claim lang ninyo ang dugo ng Panginoon, ang ginawa niya doon sa krus. Naku, malala ko yung nagtuturo ng full grace daw, na wala ka nang gagawin, ikaw ay talagang pinapatawad na at nililinis ng Panginoon, ikaw ay parang nasa langit. Naku, ito ang iglesia ng Panginoon na totoo. Sinasabi niya, those whom I love, I rebuke and discipline. At ano pa ang sinabi niya? So be earnest and repent. Pinagsisisi sila. Pagkatapos, sasabihin mo sa mga mananampalataya, kung mananampalataya yan, na wala na silang gagawin, i-claim lang nila yung mga ginawa ng Panginoon. Sinungaling tong taong ito. Yan po yung nagtuturo ng full grace. Iingat kayo dyan dahil ang gaganda ng sinasabi, parang si Satanas na kapag ka mangako, mas maganda pa kaysa sa sinasabi ng Diyos. Ganyan naman ang pandarayan ni Satanas. Aalukin ka niya ng mas maganda kaysa sa sinabi ng Diyos. Malala nyo, sa Garden ng Eden, sabi ng Diyos, huwag kayong kakain, mamamatay kayo. Sabi ni Satanas, kakain kayo, hindi kayo mamamatay. O anong pipiliin ng tao sa ganyan? Itong nagtuturo ng full grace na ito, ganun siya magturo. Wala ka nang gagawin. Talagang ibibigay sa iyo ng Panginoon ang lahat ng kanyang biyaya at yung grace niya para lang sa kapatawaran mo kahit wala kang pagsisisi. Ito ang tunay na iglesia ng Panginoon. Mahal pa ng Panginoon, nire-rebuke ng Panginoon, dinidisiplina ng Panginoon. At sinasabihan na magsisi, ayusin, be earnest, and repent. Ang ibig sabihin niyan, iwanan mo yung hindi tamang gawa at manumbalik ka sa akin at sundin mo ako. Maraming tao, they are comforted with lies. Kasi yun ang gusto nila. Kaya nga, ang dami talaga takbuhan dyan sa mga grace na yan na hindi alam na ang biyaya ng Diyos ay i-enable ka niya para magtugumpay sa tukso, sa kasalanan, pagiging makamundo at gawin ang kalooban ng Diyos at tuklasin ang mga kayamanan sa kaharian ng Diyos. Ang grace nito, tatawagin pa niyang full grace. Aba, hindi yan full grace, poor grace, o kaya ay false grace. Biyaya ng hangal yan na hindi niya tinitignan ang kabuuan ng salita ng Diyos. Silungaling, yung mga ngaral na yan. Gusto ko nga banggitin ang pangalan eh.
Iniisip ko lang, baka idemanda ko kasi mayaman yan eh. Kung saan saan nagpupunta na ibang bansa, ang kanyang kayamanan ay mula sa mga tao na kanyang niloloko at mga nagpapaloko naman kasi. Abay, kasalanan nila yon. Sabi nga ng Panginoon, kung hindi kayo tatanggap ng katotohanan, itutulak ko kayo sa kamalian. 2 Thessalonians chapter 2 verse 11. Huwag kayong susunggab sa mga pangako na madaling makarating sa karya ng Diyos. Sa Panginoon, sinabi niya, para kang kamelyo na papasok sa butas ng karayom. Sinabi pa ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa 14:22 ng Book of Acts, we shall go many hardship to be able for us to enter the kingdom of God. Wala akong nakikita na pangako ng mga apostol na madali ang makarating sa karya ng Diyos. Yun lamang sa ating kapanahunan, nagbago na ang mensahe at ang marami naman ay nagpapadaya dahil yun ang gusto ng tao, madaling makarating sa karyan ng Diyos. Sinabi pa ng Panginoon sa verse 20, ito yung ating pang-anim na alteration. Sabi ng Panginoon, para mabago ang kanilang kapalaran, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and with me. Base doon sa naunang talata sa verse 19 ay makikita natin na yung pagpapasok sa pintuan sa Panginoon ay yung tatanggapin nila yung challenge ng Panginoon sa kanila, yung hamon ng Panginoon sa kanila, yung inuutos ng Panginoon sa kanila, at pangako ng Panginoon na siya ay manunumbalik muli sa kanila. Isang bagay lang mga kapatid, ang iglesyang ito, hindi nila namalayan na ang Panginoon ay wala na. Kaya nga sa labas na kumakatok eh. Here I knock at the door. Woo! Meron bang makikinig? Nasa labas ako. Wala ako sa loob. Nasa labas na ako. Matagal na akong umalis. Iniwan ko kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Pero kumakatok pa rin ako sa inyong mga pintuan. Kung ako yung pagbubuksan, kakain ako na kasama kayo at kayo ay sasamahan ko. Yan ang sabi ng Panginoon sa iglesyang ito. Sa ating verse 21, ikapitong A, assurance. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat with my Father on His throne. So yan ang ipinapangako ng Panginoon sa bawat magtatagumpay. Sino magtatagumpay? Doon sa mga magsisisi, tanggapin ang hamon ng Panginoon na pagbuksan sila, tanggapin nila ang kanyang mga salita at totohanang manangis sa kanilang panlalamig. At ano ang pangako ng Panginoon? Uupo kayo kasama ko sa aking trono. The Lord has a throne. The Father has a throne. And we will be enthroned with the Lord. Kung tayo ay maligamgam at totohanang maghanap ng katotohanan at tanggapin ito ng taus-puso. Sa verse 22 sa ating Amplified, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. So muli, diyan ay makikita natin na ito ay pangkalahatan. Kasama ka diyan, kasama ako, kasama lahat ng mga may pandinig at nakikinig at tinatanggap ang salita ng Diyos. Tandaan natin, mahal ng Diyos ang kanyang iglesia. Pero hindi niya pababayaan na manatili ka sa hindi tamang kalalagayan. Nais kong magbigay sa inyo ng mga ilang mga palatandaan ng panlalamig na hindi natin gaanong naririnig. Alam ko, napakarami nito kung titingnan ninyo sa internet. Pero meron po akong mga ilang sinabi rito tungkol sa panlalamig. Meron lang akong nais sabihin sa inyo. Kung hindi mo naranasang naging maalab sa Panginoon, nabanggit ko kanina, kung nais mong malaman kung ikaw ay naging maalab sa Panginoon, puntahan mo ang Acts chapter 2. Yan ay yung panahon na aktibo ang mga mananampalataya sapagkat nasa kanila ang banal na espiritu. Yun talaga ang maalab. Hindi yung pa-emotion sa
Every week na revival, revival, revival. Hindi yan mangyayari ang revival na yan maliban na tutukang magsisi at manunumbalik sa Panginoon. Pero sinasabi ko ito na marami hindi alam kung ano talaga ang maalab dahil hindi nila naranasan. At yan ay problema. So ito po yung mga palatandaan ng pagiging maligamgam. Number 1, you have no longings to please God but pursue your personal pleasure. Ano po ang sinasabi ko? Sa Tagalog, wala kang paghahangad na bigyan ng kaluguran ng Diyos. Subalit, nasisiyahan ka sa mga nais ng iyong laman. Number 2, not being grateful to God every morning. Hindi ka nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos every morning pagdilat ng iyong mata. Ang bagay na yan ay nangyayari sa mga taong nakakakilala sa Diyos na kahit ano ang kanilang kinakaharap, problema, maayos, sa lahat ng pagkakataon, give thanks in all circumstances because they know God is in control. At sa mga totoong malapit sa Diyos, laging nandoon ang kanilang pasasalamat. Hindi yung pagdilat ng mata mo, hingi ka kaagad, puro protection, puro pampersonal. Magpasalamat ka naman sa Panginoon. Number 2, kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay para lamang may makita ang mga kapatiran sa iyo, tandaan ninyo, panlalamig yan sapagkat sa New Covenant, ayusin mo muna ang iyong sikretong buhay, ang motibo ng iyong puso, na lahat ng bagay na ginagawa mo ay hindi para sa tao, kundi para doon sa ating Ama at Hari na nasa itaas. Ang isa pa, thought small sin of neglect does not bother you. Yung mga iniisip mo na maliliit na kasalanan ay hindi mo na ikinababahala. Ang mga maliliit na kasalanan ay parang asong gubat na ginamit ni Samson para sirain ang malawak na taniman ng mga Palestino. Yan ay isang magandang ilustrasyon sa atin. Is sin bothering you? O kaya ay yung hindi maayos na relasyon sa Diyos ay kabigatan para sa iyo? At ang panglima, victory over sin is seldom. Madalang ang pananagumpay sa kasalanan. Hindi mo nasasabi sa hindi tama, ayoko na, tigilan ko na ito, hindi ito maganda. Hindi yan nagagawa ng maligamgam ang kanyang puso sa Diyos. Kung mapapansin nyo, ang mga binibigay ko ito ay tungkol hindi sa aktibidad, kundi sa iyong personal na relasyon sa Diyos. Pagsisihan mo ang pagiging maligamgam sapagkat hindi yan maliit na kasalanan o kaya ay napapalagpas ng Diyos. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Hindi ko po alam kung meron pang susunod na ito ay malamang summary ng lahat ng ating natutunan sa iglesyang ito o kaya ay mga karagdagan. Magandang araw po sa bawat isa.